So what's up mga kagar, mga kahineral, ngayong araw ay holiday, April 10. At syempre may pasok pa rin tayo, hindi naman tayo nawawala ng pasok kahit holiday. Pero sinamantala natin dahil 2 to 10 pa naman tayo. At mamaya pa naman ang pasok natin, kaya sinamantala natin mga gar, no? So pupunta tayo ngayon sa susugal tayo, pupunta sa may museo ni Aguinaldo. Pero alam ko sarado pa talaga ngayon yun eh. Pero syempre magpuntahan na lang rin natin, di ba? Kahit di tayo makapasok, expect ko na rin yun na hindi tayo makakapasok. Pero syempre tingnan natin, nakalagay kasi dito sarado pa daw. Pag nakalagay dito sa Google Map might be affect dahil holiday ngayon. Expect na natin baka sarado, no? So ano na lang natin yung lugar, no? Enjoy na lang natin yung lugar kasi matagal na talagang hindi ko pa yung napupuntahan simula ng pagkabata ko no? So check natin. Tagal-tagal na din kasi tayong walang upload. Kailangan mabuhay ulit yung channel natin dahil salamat, tsaka ano nga pala, salamat sa mga sumuporta, no? Nung sinimulan ko ulit buhayin tong channel ko, no, nadagdagan tayo ng plus 33 subscriber, no? So salamat, no? So soon maabot din natin yung mamonetize tayo, no? Pero malayo-layo pang biyahe yun. So anuin lang natin, enjoy lang natin, no? Kaya lang naman kaya ako talaga nag-vlog dahil gusto kong ma-document yung mga napupuntahan ko, no? Kahit hindi naman ganun kalala yung lugar, pero syempre, di ba, masarap yung may binabalikan kang video pag may mga pinupuntahan ka. Kasi marami akong mga napuntang magagandang lugar na hindi ko nabibidyoan ngayon medyo nakapag-provide tayo, no? Kahit paunti-unti, no, nakapag-provide tayo. So dito na lang tayo dadaan, no? Ay hindi, sige, dito na nga lang tayo dumaan. Pwede rin tayo dumaan dito sa San Marino labas natin yung papunta doon sa may orchard pero sige, dito na lang rin, total naman magra-rides tayo So may gas pa tayo, mamaya na lang tayo magpapagas. Kaya sinamantala ko rin tong vlog ko dahil alam ko walang masyadong tao ngayon doon sa mga daan, no? Kasi holiday So tingnan natin mamaya, no? Right steps natin, let's go! So nandito tayo sa stoplight ng Salawag, no? So pinapadiretso tayo sa Google Map, sa SM Molina tayo, or kakaliwa tayo sa dito pinapakaliwa niya tayo siguro doon niya tayo dadaan, no? Kaya check natin. Isko lang, madali ka naman yung pinapaligo niya ka tayo. Ba't ganun? Idaanan ba doon? Ang kulit na ito ni Google Map pinakaliwa niya tayo doon sa parang subdivision, hindi naman tayo makakadaan doon. Sige, diretso na lang tayo. Pambihira ka naman Google Map nililito mo pa ako At pala doon na lang ako dumaan sa Salitran Good, diretso mo rin pala ako. So dito na tayo sa district. So 18 kilometers at 34 minutes pa. So 9 kasi nagbubukas yung Aguinaldo Shrine So may checkpoint dito. Siguro pag gabi may checkpoint dito, no? Yun, may sila, may toll day dahil nga holiday ngayon. So may mga checkpoint talaga. So kompleto naman tayo, pero kabado 20 pa rin tayo pag may mga ganyan, di ba? Slow room ba yun?
kaya niya tayo pinapadaan? Bagal naman ang truck na to. Suzuki Smash pa yun? Ay hindi, address? Ay hindi. So nandito na tayo sa may SM Molino. So hindi tayo makit ng flyover, no? Kasi dito tayo kakaliwa sa ilalim. Kasi siguro pinapadaan niya tayo dun sa may grabe yung daan dito. Ano nangyari dito? Ouch! Grabe, kinayod oh. Aray. Lalala. Andas ma. Yan oh, grabe oh. Grabe yung daan, sinuyod oh. Nangyari. Aray. Ingat kayo dito mga gar. Grabe yung daan, kinayod. Ano ba yan? Ouch. Oh my gosh. So pinapadaan niya tayo dito sa kaliwa, no? Siguro papadaanin niya tayo talaga sa may highway, no? Hindi pa rin naman ako nakakadaan dyan eh. Kaya punta na rin natin. You know. Umaliwa na tayo dito, no? Ano lugar to? Ano rin to eh. Baga parang daanan din to eh. Papunta dun sa may Aguinaldo Highway, no? Uy, ouch, lalim nun ah. Talaga, dalawa yung daan. Siguro village tong isa. Kala ko eh. Wow, ngayon lang ako nakadaan dito. Diba nakakadaan dito? Okay. Ganda na rin pala ng daanan dito. Ayan o, welcome to City of Imos. Welcome to City of Imos. So dito na tayo mga general. Kaanan na tayo dito sa may Aguinaldo Highway, no? Papuntang ano to eh, puntang Anabu ba to? You know, what a nice road. Walang traffic. Ouch. Woo! Walang traffic oh. Grabe oh. Ito mga masarap daanan, walang traffic. Pero pagdating dyan sa may Anabu Coastal is matraffic dyan. Siyempre ano yan, ayan oh, grabe mga lubak oh. Diba oh. Yan, nandito na tayo sa Anabu Coastal. So ang tagal, may perya pala dito oh. Woo! Sheesh. Ayan oh. So ang tagal ko rin dito dating nagtrabaho, no? Almost 3 years to 4 years ata ako nagtrabaho dito. Pero kasi malaking kumpanya dito, yung Yasaki, no? Halos lahat, ano yan, maraming talagang mga dito nagtrabaho. Araw-araw ako dito, sobrang traffic. Tapos minsan may bagyo, no? So talagang malaking tulong kung mayroon kang sariling motor eh, no? Kasi may iwasan mo yung mga ganon, di ba? Hawak mo yung oras mo. Talagang ano, hindi ka hassle. Yun lang, syempre pag may motor ka, kailangan mong maging responsable. So dito yung sa akin, no? Tingnan mo, walang tao. Wala siguro silang pasok ngayon, no? So dyan ka ako dumadaan dati. Pag ganun, papunta ako dun. So araw-araw yan. Hindi, may pasok siguro yung mga regular lang. So yan, dito rin ako tambay yan pag uuwi, no? So marami ring memories dito sa ano, diyan sa pinanggalingan akong trabaho.
So baybayin pa natin to. Balikan ko kayo mamaya. Let's go! So nandito pa rin tayo sa Aguinaldo Highway at approaching na tayo sa may Robinson Imos. Isa rin sa mga traffic na lugar to, pero ngayon dahil sa holiday, sobrang luwag niya ngayon, no? Dati hanggang dun yan sa dulo traffic pagka rush hour, mall hours, di ba? So 7.5 kilometers, 18 minutes pa. Time check 8:07. Avenue dito, liliko na tayo. Okay, sumobra tayo. Dito pala tayo pinapadaan sa may Bayan Lumad 1. Yan, okay. Dito nyo tayo pinadaan sa Bayan Luma. Sa Bayan Luma niya tayo pinadaan. Oh kuya, nakagitna ka. Nakagitna ka kuya. Tapos General Yenko Street. Nakanan daw tayo sa General Yenko. Pero lagi pumupunta-punta na rin ako dito. May mga tropa-tropa din tayo dito eh. So pinapakaliwa niya tayo dito sa Karsadang Bago. You know, Karsadang Bago 1. Vertical na natin itong mga to. Karsadang 1, 11 minutes, 4.8 kilometers na lang mga ka-general. Malapit na tayo. Syempre medyo mabagal tayo dahil inaalam pa natin. Hindi ko kasi alam papunta dun eh. First time ko pala makakapunta dun. Kaya nag-Google Map tayo. Lumiko tayo dito sa may Nea Road. So tignan mo, ang ganda pala ng daanan dito. May mga daanan na palang ganito dito. Lawak ha. Hindi mo naman. Woo! Lawak oh. Hayaan. Ang dami ng palang daan dito eh, no. Ngayon ko lang nadaanan to boy. Pa dito yun. Woo! Reset. Makuha din natin. Sipin mo yun, wrong move tayo. Dito na lang nagkakamalibot tayo. Hindi natin alam. Kabado to. Guys, nakikita ako na mga ka-general. Ayun oh, yung museo. Pero hindi yata pwede dumiretso, kakanan tayo. So 2 minutes, 600 meters na lang. Pero nakikita ko na dito mga ka-general ang museo ni Aguinaldo. Pa yung parkingan niya. May parkingan dyan. So nandito na tayo mga ka-general, no? So yun mga ka-general, pupunta na tayo sa loob at pwede daw palang pumasok na. So open pala siya, no? Kahit holiday. So sana pwede mag-video sa loob, no? Hindi ko kasi alam kung pwede mag-video sa loob, kaya tara. Ayun yung ating motor. No, nandun si Ote. Sabi bawal daw dyan, pero may mga nakapark na eh. Tara, samahan nyo ako. So
So guys, na-amaze ako. Sobrang ganda niya. So nandito na tayo sa may Museo ni Aguinaldo dito sa may Kawit, Cavite. So tignan mo naman kung gaano siya kaganda, no? So may mga konti pa lang yung tao niya at may mga pumapasyal na. So tara, subukan na natin makapasok. At pagdating ko nga ay bumungad agad sa akin ng malaking rebulto ni Emilio Aguinaldo. At dito mo naman mababasa ang proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Kaya nga ako ay naglakad-lakad na at makikita mo agad dito na napakadami ng flag ng Pilipinas at ito pa ang isang malaki. Kaya di ko na sinayang pa at kumuha na ako ng litrato malapit sa bahay ni Aguinaldo. At pwede rin kayo magpicture dito sa opening remarks at dito sa pangalang Kawit. At nilapitan ko na nga ang mismong harap ng bahay ni Emilio Aguinaldo na kung saan iniwinagayway niya ang bandila ng Pilipinas nang tayo ay lumaya. At shoutout nga din pala sa mga cyclist na to na galing pang Gentry at pumunta dito para lang makita ang bahay ni Aguinaldo. So nandito tayo sa may tulay guys, no? So nagdurugtong to dun sa may isa pang ilog dito, no? So tingnan nyo naman kung gaano kalinis, no? At may makikita rin kayong mga bangka, no? Uy, baka malagling camera ko. Yan, no? So may nakikita rin kayong mga namaamangka. Yan. So ngayon mga ka-general, hindi natin alam kung pwedeng mag-video sa loob, pero papasok tayo sa loob, no? Siyempre nandito na rin tayo. Samantalay na natin kung na pwede na pumasok tayo sa loob. Pero alam ko pwede dyan mag-video kasi may nakikita ko mga nagpipicture eh. So subukan natin mamaya, you know. At bago ka pumasok sa entrance, ito ang muna ang mababasa mo. At pagpasok mo ay pipirma ka ng mga agreement kung ikaw ay vlogger at magbibideo sa loob at wala nga palang entrance. At dahil sa mabait ang guard ay binigyan ko na rin siya ng sticker ko. At ako nga ay pumasok na sa loob at tayo ay sasalubungin agad ng isa sa mga staff ng Emilio Aguinaldo Shrine. At dito nga makikita mo agad ang isa sa mga ginamit ni Emilio Aguinaldo na kanyang personal na tungkod. At dito nga ay makikita mo ang isa sa mga ginamit ding baril ni Emilio Aguinaldo, pitaka, at ang kanyang telescope, at maging ang litrato at maging ang kanyang sinturong nilalagyan ng mga bala. Sobrang ganda at angas at tignan mo naman ang isa sa mga polong ginamit na Emilio Aguinaldo, ang kanyang salakot at ang kanyang ginagamit pang kabayo. At ito nga pala ang isa sa mga scene na nangyari sa labanan sa Pinakayan. Sobrang ganda ng itsura at pagkakagawa nito. At dito naman makikita natin ang isa sa mga astig na ginamit na espada ni Emilio Aguinaldo na talagang napakaganda at tignan mo naman kung anong itsura, talagang buhay na buhay pa ito. At dito nga makikita nyo ang isa sa mga makalumang itsura ng ating bandila ng ating bansa. Talagang napakaganda at dito naman makikita nyo ang ilan sa mga papers at amulet na ginamit din ni Emilio Aguinaldo, maging ang mga medalyon at mga medalya na kanyang ginamit din at ito naman ang mga pin para sa kanya. At dito naman daw pumupunta si Emilio Aguinaldo kapag binobomba ang lugar niya ng mga kalaban. At tingnan mo naman ang isa sa mga lumang-lumang litrato ni Emilio Aguinaldo na sobrang angas niya. At dito nga, so makikita natin dito ang mga baril ni Aguinaldo at espada. Tingnan mo naman kung gaano kaangas niyan, par. Wow. Ito maangas to. Parang tubo lang siya na mas mahaba. Tapos parang may gatilyo. Tapos ito mas matindi, oh. Straight na tubo lang siya, no? Guys, tignan nyo naman ang mga personals worn na sapatos ni Emilio Aguinaldo. Tignan mo naman, no? Ang ganda, no?
Wala siyang sintas. Ito may sintas pa oh. Wow, ganda. Tapos meron siguro pambahay niya to. Ito mga pangalis niya, no? Tapos ano naman to? Yung mga gamit niya sa siguro pag-aalis siya. Camping boots. Ito yung camping boots ni Aguinaldo. Wow, ganda. Ito naman ang ano pa to? Sa lakot niya rin to. Tapos ano ba to? Shoulder strap niya. Kasi isa siya sa mga, ito yung nilalagay sa mga high ranking official. Yan, presidential sash, no? So ito yun yung mga F paulet, no? Nilalagay yan sa uniform ng mga matataas na may rango, no? Ito, handkerchief niya. Panyo ni Aguinaldo pala to. Ito yung election law, Aguinaldo platform. Ito yung nanalo siya. Campaign materials niya. Tignan mo naman guys yung tabako ni Aguinaldo. Oh. Tapos ito na ceremonial key. Ito naman yung kaliko. Tignan mo naman laki ng susi na to. Tapos ito yung chest nila noon. Ibig sabihin matagal lang may chest, no? At ito naman yung mga tungkod niya nung tumanda na siya. Ayan, no? At ito naman ang iba pang mga ginamit ni Emilio Aguinaldo na mga sandata nung nagkaroon ng digmaan. At ito naman ang silid ng mga anak ni Emilio Aguinaldo. At dito pala sa silid na to, ang higaan at ang tulugan ng ating presidenteng si Emilio Aguinaldo. At dito nga pala sa pangalawang palapag ng kanyang bahay, ginaganap ang mga pagsasalo-salo, pagtitipon-tipon ng kanyang pamilya. At dito din makikita ang personal na piano na ginagamit ni Emilio Aguinaldo at makikita nyo din dito ang mga napakagandang antique na kagamitan ng kanyang pamilya. At bago ka pala lumabas ay bubungad sa iyo ang napakalaking salamin at ang napakagandang cabinet na to. Talagang napakatibay kung titingnan mo at hahawakan. At dito nga pala sa dulo ay makikita mo rin ang iba't iba pang mga bayaning nakasama ni Emilio Aguinaldo noong panahon niya. At ito ang libingan ni Aguinaldo. So mga ka-general, ito ang kanyang libingan ni Aguinaldo, no? So ayan, 1869 1964 siya namatay, no? So natapos na nating ikutin, no, yung bahay ni Aguinaldo. So hindi naman ganoon talaga yung pinakaano niya, explore niya, kasi isang ikot lang siya. Pero ang pinakaganda doon is marami tayong natutunan, marami tayong nalaman sa history ng buhay ni Aguinaldo, no? At syempre sobrang nakaka-miss yung mga nakita natin dun sa loob. So pauwi na tayo mga ka-general, no? Sobrang ganda sa loob. So hopefully, no, makapunta rin tayo sa iba't iba pang mga historical places dito sa ating bansa, no? So kahit yung mga malalapit lang muna, dahil hindi naman tayo masyado pa talagang nagmamadali mapuntahan yung mga magagandang masarap lang balikan, kasi makita natin yung history na ginawa ng mga bayani natin, no? Talagang nakaka-amaze, kasi kung di dahil sa kanila is wala tayong kalayaan ngayon, no? Isipin nyo, ang tagal nating panahon na naalipin, no, ng mga bansang sumakop sa atin. Pero ito, tingnan nyo ngayon, dahil sa kanila malaya tayo. So pasalamat tayo sa kanila. So yun, nag-enjoy naman ako at sobrang dami kong natutunan sa history natin about kay Aguinaldo, kay Mr. Aguinaldo, no? So maraming salamat. Please subscribe sa aking YouTube channel at
Facebook page. Salamat nga pala sa mga nag-subscribe na suporta, no? Salamat sa suporta ninyo. At hopefully na mas ko pa, sisipagan ko pang mag-vlog, no? So hindi naman natin so ngayon ay pauwi na tayo at ride safe sa atin. See you soon sa akin mga susunod na motovlog. So let's go, ride safe sa atin lahat. Let's go.